Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and welcome back for another vlog. It's another day, it's another vlog na naman po tayo dito sa bahay namin sa Ajman. And for today's vlog guys, finally, after 10 months, makakapag-bake ulit tayo. Kasi ang tagal na natin hindi nakapag-bake kasi nagka-issue yung ating oven, nasira siya. But today, na-fix na siya. So, today, makakapag-bake tayo ng banana bread. So, samahan nyo ko guys at papakita ko sa inyo ang ating mga ingredients and pag-prepare natin sa ating i-bake na banana bread. So, dyan lang kayo. Guys, so ngayon naman, ipapakita ko po sa inyo ang ating mga ingredients na gagamitin natin sa i-bake nating banana bread. So, meron po tayo ritong brown sugar. Meron tayong 3 pieces ng overripe bananas. Meron tayo ditong large white egg. Gagamit din po tayo ng fresh milk, all-purpose flour, baking powder, baking soda, and cinnamon powder. So guys, ayun yung ating mga ingredients na gagamitin natin. Actually, kailangan ko din sana ng vanilla essence, but since wala tayong available na vanilla essence, and wala na tayong time para magpunta pa ng market, so gamitin na lang natin kung ano yung available na ingredients dito sa bahay. So ngayon, ang gagawin natin, i-prepare natin yung dry ingredients and wet ingredients natin. Also, by the way, maglalagay din pala tayo ng pinch of salt. Okay? So let's start. May nakalimutan akong ingredients. Gagamit din pala tayo ng oil, 1 cup of oil. So, any kind of oil will do. Like vegetable oil, olive oil, even butter, pwede siya 1 cup. But kami, meron ngayon, ang may available lang dito sa bahay is itong butter ghee. So, mas healthy to ng bahagya compare sa vegetable oil. So, ayun. So, okay na talaga guys. Ready na tayo. So, guys, let's start the process na. So, first, paghahaluin natin ang ating lahat ng ating dry ingredients. So, maglalagay tayo ng 1 cup ng brown sugar. Kung wala kayong brown sugar, guys, white sugar also is okay. So, ayan. 1 cup ng brown sugar. And then 2 cups ng all-purpose flour. So 1. 2 cups, 1 teaspoon ng baking powder, 1 teaspoon ng baking soda, and then pinch of salt to balance the taste. Then imimix natin. Yan. Also, mag-add na rin pala tayo ng cinnamon powder. For cinnamon powder, guys, it's up to you kung gaano kadami. Wala namang problema kung mapadami or mapaunti. Kasi ang cinnamon powder is just to give taste. So, yan. Ganyan kadami yung aking nilagay. Siguro mga ano yan, 1.5 tablespoon. So, i-mix natin ang lahat ng ingredients. I-make sure natin na well combine. Yan. Kapag make sure na kayo na well combine na ang ating lahat ng ingredients, then, set aside naman natin siya and let's prepare the wet ingredients. So guys, we're back again. So tapos na tayo sa ating mga dry ingredients and na-set aside na natin siya. Ngayon naman, dito na tayo sa ating mga wet ingredients. So ngayon, lagay natin yung ating 2 bananas. Yung isang banana kasi pang ano natin yan, pang toppings. So sa banana guys, kapag overripe, much better kasi lumalabas yung kanyang
tamis. So ngayon naman, i-mash natin ang ating banana. Make sure lang natin na well mash ang ating banana para maluto siya evenly. Actually, pwede nating 1 1/2. Ito na lang yung pang ano natin, pang toppings. Ilalagay lang sa ibabaw. So, after natin ma-make sure na mash na natin ang ating bananas, maglagay naman tayo ng milk, fresh milk. Half cup ng fresh milk. Pwede tayo mag-add later kung kulangin tayo. Yan. And then, dito na tayo sa oil. I think masyadong madami dun yung 1 cup, ano? I-half cup na lang din natin to. Yan. Half cup ng oil or ating butter ghee. And then, 2 pieces ng 2 pieces large egg. Yan. 1 and 2. So, ngayon guys, make sure natin na well combine ang ating mga ingredients. Sayang talaga, mas okay sana kung meron tayong vanilla essence. But next time, pag napunta tayo ng market, bila tayo nun. Kasi next time, pwede tayo mag-bake naman ng carrot, blueberry, or even just normal bread. But today, ang gagawin natin is banana bread. So, ngayon, nalagay na natin yung ating butter, yung ating banana, yung milk, and yung eggs. I-make sure natin na well combined din ang ating mga ingredients. And then later, paghahaluin na natin ang ating wet and dry ingredients. So guys, ngayon naman, ipag-mix na natin ang ating wet and dry ingredients. So ilagay natin yung ating dry ingredients ng gradually. Yan, tapos i-mix natin. Huwag natin siyang ibagsak ng isang bagsakan lang. Anyway, kapag nagkulang naman yung ating wet ingredients, pwede naman tayong mag-add pa ng milk. Kaya, lagyan na natin. Stir lang natin siya thoroughly. Yan, lagyan na natin lahat. So, ngayon, make sure lang natin na mag-well combine ang ating wet and dry ingredients. So, ayan guys, nakikita nyo, well combine ang ating ingredients. So, ngayon naman, isa-set aside natin siya ng 5 minutes, 5 to 10 minutes kasi kailangan natin i-preheat yung ating oven. So, guys, ngayon, ipipreheat natin ang ating oven. Make sure natin na walang laman. Okay. Ipipreheat natin siya ng 20 minutes. 20 minutes na natin siya for 150 degrees. So, ayan. Preheat natin siya. So, wait tayo ng 20 minutes and then after that, isasalang na natin yung ating i-bake na banana bread. So, maglagay na tayo ng mixture dito sa ating pagbebekan. Mga half lang nito. I think napadami yung ginawa natin. Kasi maliit itong ngayong baking loaf to eh. Napalitan kasi siya before malaki yun. Na damage kasi siya. So, kaya natin nilagyan siya guys ng oil. Pansin nyo, hindi na ako naglalagay ng baking sheet sa loob. Kasi, kapag walang oil, didikit talaga siya.
Yan, I think enough na yan. Ganyan kadami. Wait, dagdagan pa natin ng isa pa. Yan. Make sure natin na pantay. So ngayon naman guys, ilalagay natin tong banana sa as toppings. Kaya na bahala ko anong gusto nyong design. Yan. Kaya na bahala kung anong design na gusto nyo. Dumidikit kasi eh. Yan. Yan. To more look good, pwede tayo maglagay ng cinnamon powder sa top part para mas maganda siyang tignan once na maluto na. So guys, dahil sobra yung ating mixture, ang gawin na lang natin is gawin nating cupcake. Yan, lagay natin din ng oil itong paligid. Kung ilan yung magagawa natin, siguro makagawa tayo dito ng 4 o 5. Let's see. Kung nagtataka kayo guys, bakit buo-buo itong oil, it's butter ghee. So, parang combination siya ng butter at saka ng oil. So, yan, nalagyan na natin siya. And now, nalagyan natin itong ating pang muffin na molder. Yan. Next time nga, bibili ako ng malaking loaf ng mas malaki nitong pang loaf bread. Tapon kasi yung dati kong ginagamit na malaki na sakto yung size sa mixture na ginagawa ko. So ayan guys, nakagawa tayo ng 6 pieces na pang cupcake. Ngayon naman lagyan natin ng pang-toppings din. Yan. Oh my god, excited na ako sa kakalabas na nito guys. Oh my god, ang tagal ko kasi hindi nakapag-bake. Almost 10 months, imagine. Then, lagyan din natin yung top ng cinnamon. Yan. Okay, antayin na lang natin matapos yung ating preheat na oven. So guys, natapos na yung ating preheat. So guys, ngayon isasalang na natin ang ating mixture. Yan. Sama ka siya. So ayan, nagkasya. And ngayon i-bake natin siya ng 1 hour to 150 degrees. So, ayan, nakasalang na ang ating mixture, guys. So, balik tayo after 1 hour. Sana ma-perfect natin to guys, kasi ang tagal natin hindi nag-bake. 10 months ba naman tayo hindi nag-bake. But, I'm pretty sure I have a good feeling na perfect ulit to. So, balik tayo, guys, after 1 hour. So, guys, update lang kasi nakaka 30 minutes na simula nung sinalang natin yung ating banana bread na mixture. And umaalsa na siya guys. So mukhang perfect naman siya. Pakita ko sa inyo. Ayan guys, pati natin yung ilaw. Ayan o, in 30 minutes umaalsa na yung ating mga muffins and itong ating banana bread na to. So meron pa tayong 30 minutes para matapos to and I think perfect siya. So balik tayo uli after 30 minutes.
So guys, natapos na yung ating baking ng 1 hour. But we need to let it cool down for 10 to 15 minutes bago natin siyang buksan. Para mawala yung yung init. So wait tayo ng 10 to 15 minutes guys. So guys, tapos na yung 15 minutes natin na cooling time. And ngayon naman, buksan na natin siya. Ayan, wala na siyang init. Gusto ko mag-try ng isang muffin. Try tayo ng isang muffin guys. So ito guys, nakakuha tayo ng isang cupcake. And ito try natin siya kung ano ang kanyang lasa. Umap. Sarap. Crunchy yung outside niya, but fluffy and moist yung inside. Grabe guys, ang sarap. Gusto rin ni Chloe. Sarap. Perfect siya guys kasi crunchy yung outside, soft yung inside niya. So guys, end ko na ang ating vlog for today. And I hope na nag-enjoy kayo. And if you did, please like, please share, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Bye-bye!